Big win para sa Denver Nuggets kontra Atlanta Hawks mula sa 23.17 rebounds at 15 assists ni Nikola Jokic. Si Russell Westbrook naman 16 points at 11 assists sa game. Bilang starter, merong 9-2 record si Westbrook, meron pa siyang average na 13.6 rebounds, 8 assists at 2 steals per game, nasa 56% pa sa field. Ito ay kapag si Westbrook kasama sa starting lineup. Ito rin ang pinakamagandang shooting percentage ni Westbrook sa 2-point area since 2021 nung nasa Wizards pa siya. Biglang nabuhay ulit ang karir ni Russell Westbrook at kinakampihan na siya ngayon ng ibang mga fans at binabanatan nila yung dating team ni Westbrook. 2 years ago, halos katulad ni James Harden, muntikan na rin mawala si Russell Westbrook sa NBA. Yung ibang mga analyst at commentator nire-request pa nga si Westbrook ay mag-retire na, hanggang si Jokic naman yung nag-request na mapunta sa kanila si Westbrook matapos ngang i-trade ng Clippers na wala nang masyadong sumisisi kay Russell Westbrook ngayon. Ang sinabi pa dati, hindi uubra ang combo ni Jokic at ni Westbrook. Sa stats kasi ngayon, kapag si Westbrook at least 10 assists sa isang game, meron siyang record na 7-1. Mostly pa ng assist niya napupunta kay Jokic. At karamihan din ng assist ni Nikola Jokic napupunta kay Russell Westbrook. Nakapag-set pa siya ng record bilang pangatlong player behind Jokic at Sabonis na merong perfect triple-double versus Jazz. 16 points, 10 assists at 10 rebounds. 100% sa field at walang turnover. Bukod pa doon, pinagtatanggol din ni Coach Mike Malone si Westbrook sa mga nakikriticize sa kanya. Kahit merong pang mga bad game talaga si Westbrook ngayong season, hindi siya basta-basta nilalaglag at hindi rin naman siya nilalaglag ni Jokic. Dahil doon magkakaroon tuloy ng interest yung ibang mga players na sumama sa Denver, lalo na kay Jokic dahil sa naging success nilang dalawa ni Russell Westbrook. Si Westbrook at si Jokic ang possible na maging unang duo na MVP na parehong merong triple-double or nagkaroon ng triple-double average sa kanilang career sa isang season. Si Jokic, possible siya makakuha ngayong season ng 79 games. Kapag nakuha pa ni Jokic yung max na 508 assists na natitira sa next 50 games din natitira ng Nuggets, magkakaroon siya ng triple-double average. Last year si Nikola 708 assists sa loob ng 79 games. Ngayon taon naman sa loob ng 29 games si Jokic meron na agad nasa 282 assists. Teka, baka makalimutan ko yung isang kaduo pa ni Nikola Jokic, yung original, si Jamal Murray. Baka magtampo. Sa last 9 games, nag-a-average siya ng 24 points, 47% sa field, 42% sa 3-point area. Meron pa siya nung 6-3 record. Ito pa yung time na ngalay pa rin yung balikat ni Jokic. Pero at least bumabalik yung dating percentage shooting ni Jamal Murray. Yun talaga kasi ang bentahe ng Denver. Lalo na't si MPJ pa nasa 54% at 48% sa 3-point area sa last 10 games. Meron pa siyang 18 points per game. Kahit kulang kasi yung bench scoring ng Denver kasi nga nawala yung mga role player nila doon o key player, yung panlaban pa nila efficiency rating. Kung maganda ang nilalaro ngayon ng Denver, bakit hindi sila nakapalag sa team ng Cavaliers? Tambak pa nga yung inabot. Yung Cavaliers kasi aabot ng mahigit 50 wins ngayong season. Yun pa naman ang weakness ni Nikola Jokic. Magkaroon man siya ng triple-double at silang dalawa ni Westbrook ang maging unang duo na mayroong triple-double average, ang hindi pa nagagawa ni Jokic sa kanyang buong karir makatalo ng isang 50-win team sa postseason. Pero saka na yun, mauubusan ako ng content. Last season, bukod sa Nuggets, may 4 na team sa West ang naka 50 wins pataas. Ngayong season, merong 5 teams ang nakalinya na magkaroon ng mahigit 50 wins. Bukod pa dito yung Denver.